Ayan po, at mula po rito sa Kalawakan, ay hayaan niyo po munang ipaabot ko ang aking magpalang pagbati. Siyempre sa lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at sana po ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng mga ng kapahabakan. Ano man problema yan, ilayo na kayo dyan. Sakit, ilayo na kayo dyan. Bagkos kung meron na kayong mga sakit, mailipat na dito sa mga politikong mga kawatan. Ayan, lalo na dito kay kay Bangingi. So, ayan po, at medyo masaya lang po yung ating pag-uusapan ngayon dahil siguro naman kahit lahat kayo ay nakapanood na po doon kung paano pong nakatikim ng pang-i-snub itong si Maris Umali. Ayan, magkon pa kayo, mag-bias pa kayo, at para yung ganti sa inyo, kahihiyaan. Ay, natatawa lang kasi ako dahil nga, ito na, di ba? Bagamat napanood nyo na, ay siyempre ikukwento ko lang po kung paano, na? Sabi nung dinandoon na si ang Ate Hanilit ko. Ate Hanilit ko yan eh. Andun ang Ate Hanilit. At saka itong si Kitty sa dahig. Ayan. Pero hindi raw ginagamit yung dahig doon. At hindi raw nila alam yung dahig. Kundi dahag. Hag. Yung gano'n. Ano pa man yan. Tawag nila. Pakialam ko. Pero ang totoo diyan ay nandoon na ang Ate Hanilit ko sa doon nga sa detention cell, sa outside detention cell. Siyempre natural, alangan naman kasama siya ni PRRD sa loob. Di ngayon, video na ng video si Maris. Tapos sabi niya, Ma'am Hanilit, lalakad siya. Hindi masan siya, hindi pinansin. Tapos ayaw magpa-interview, sabi niya. Pahiya. Tapos kaya tinanong din si Kitty, kunwari wala siya nakikita, doon in-entertain niya yung ibang tao, in-entertain niya. Talagang pahiyang-pahiya. Grabe. Kung ako sa inyo GMA7, ipauwiin nyo si Maris at palitan nyo na lang iba doon. At wala, kahihiyan lang inabot niyan. Pumunta pa siya doon sa rally dati, di ba? Noong isang araw. Ano ang sigaw ng mga tao? Bias media. Ikaw ako pang nandoon. Hindi ko sasabihin bias. Kundi sasabihin kong parang bunganga ng buhaya yung bunganga niya. Hindi na napapansin. Ganyan talaga. Yung parang tipong parang kaya niyang kumain ng buhay na manok. Di ba? Ganyan yung mga bias eh. Yan, tingnan nyo naman, di ba? Pag ngumiti pa lang yan, kita na yung ano nga yung tawag doon sa malalaki ang ngipin, yung doon sa ilalim, dito. Anong tawag natin doon? Pero ang alam ko dyan ay tawag dito molar ba yun? Hindi, mayroon tawag dyan eh, bagang. Yan, tingnan, pansin ninyo ha, pag ngumiti pa lang yan, kita na yung bagang. Pag tumawa na yan, abot na hanggang dito sa tenga yung hiwa ng bunga. Yun yung hudyat na pwede na niyang lapain ang buhay na kanina. Pag ngumiti yan, manok pa lang nilalapa niyan. Pagka tumawa yan, kaya nang isubo sa kanya ang buong kalabaw. Ay, grabe. Sa totoo lang, naaawa ako eh. Pilit humahabol kay Ate Hanilit ko. Ayun, tinalikuran lang siya. Tapos sabi niya ng Ate Hanilit ko, hindi ka man narinig hindi narinig doon sa video, pero alam ko na yan eh. Ang sinabi sa loob-loob ni Ate Hanilit ko, sumunod kang yawa ka. Pag sumunod ka lang, sabi niya.
sumunod ka ay ihampas ko itong cellphone ko dyan sa noo mo, kagaya doon sa sundalo na gasuntok palaki yung bukol. Nako, Mares, magdadakan ka. Yun nga po ang problema sa inyo eh. Ha? Yun na yung inaanin nyo na talagang hindi nyo deserve na irespeto. Kasi lahat kayo kabastos-bastos. Kagaya to si Enrile. O ngayon, nababasa na ni Enrile yung mga komento noong mga tao, lalo na doon sa kanyang post na yun. Ano mga komentong tao? Mamatay ka ng matanda ka? Anong sabi pa ni Toto Kosing? Sabi ni Toto Kosing, ito yung pinakamatibay na magnanakaw. Si Enrile daw ang pinakamatanda at pinakamatibay na magnanakaw. Grabe. Kasi ikaw naman kasi Enrile, hindi ka naman dapat sumabat-sabat na dyan. Sumasabat ka pa. Tumigil ka na. Magpahinga ka na lang. Gusto mo? Alam mo, tuturuan kita. Para kuan. Ngayon pa lang mag-order ka na ng ataol mo. Tapos, humiga ka doon. Tapos kakanta ka. Abi Maria. Yan, malilibang ka. Hanggang sa malagutan ka na lang hininga, itatakip na lang yung ataol mo. Di ba? Sa sali-sali ka ba, tingnan mo, minumura ka ng minumura ng mga netizen sa pinaggagawa mo yan. Kasi ka mura-mura na kayo, mga hayop. Itong si Parot, bumirada naman. Grabe. Magandang umaga, mga kasama. Ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa mga accomplishment ng ating presidente. Parot! Hindi mo alam na yung mga pinagsasabi mo na nakakapangilabot. Grabe sa ngalan ng kwarta, kahit na nakakapangilabot na yung mga pinagsasabi mo, sige lang. Ay nako, Diyos mio. Anyway, talagang ganun lang eh. Pan lang yata yun. At basta ngalan ng pira, talagang susuungin kahit paano yan. Tingnan mo yan. Siguro ako hindi ko yata kaya magsabi ng gano'n na ang dami na-accomplish, ang dami pinagawa ng presidente mo. Hindi ko kaya yon. Unang-una dyan sa 5,000 mahigit na flood control project rin. Nasaan? Ingod-ngod kaya kita dyan sa sinasabi mong flood control project. Baka pag nahuli kita, dito, ingod-ngod kita dito sa amin dito, mayroon lubluban ng kalabaw. Ingod-ngod kita. Hindi ka na nahiya. At ito pa, mga kaibigan. At talagang seryoso. Yung panukala. May nagpanukala pala na kanyang kanyang cabinet secretary na tanggalin na raw dito yung YouTube at saka Facebook. Bakit pwede naman yun kagaya ng sa China, di ba, walang Facebook. So yan, hindi ko alam kung inanay na rin yata ang utak. Unang-una, kung tinanggalin nyo yan, ay ditanggalin nyo na rin yung maulo ninyo. Dahil wala na talaga sa kayo sa katinuan. Kagaya niyan, hindi na nakatiis mismo si Manang Aimee. Actually, ito si Manang Aimee na ito ay mukhang nakapag-isip-isip na. Kasi ang sinasabi ko dati ay ibulgar mo lang yung kapatid mo na ito ay nagbabangag
abay, tatanggapin ko yung pwede mo na ako ligawan, sabi kong ganyan. Pero hanggat hindi mo binubulgar, hindi kita tatanggapin. Ngayon yata mukhang mapapasubo yata ako dahil nga talagang kumalas na. Nagwala na itong si Manang Aimee. So sige, titingnan natin. Pero ito pa, since na natagalan yung aking kondisyon, sa iyo dati na tatanggapin lang kita kapag naibulgar mo, ay nawala na yon. Ngayon, dahil sa kumalas ka na at mukhang desidido ka na, ito ngayon ang hamon ko. Wala nang sali-salita. Basta magpanukala ka dyan sa Senado na i-impeach mo itong kapatid mong presidenteng ito. Kapag ka nangyari yon, sigurado ako sa sarili ko na mapapasa iyo ang aking matamis na oo. Actually, hindi ko lang po yan kasi sa totoo lang po, kaya medyo hindi naman sa pagmamalaki, pero talagang ramdam ko at nakita ko yung pagnanasa talaga nitong si Aimee talaga. At yan nga ang kondisyon ko. Kasi unang-una, wala na naman talaga siya makukuhang iba na. Kahit pa magtitunawad-tuwad sa kahit na siya pumunta, hindi na siya makakakita ng kagaya ko. Unang-una, sa edad na 176 years old ko na ngayon, ganito ang itsura ko. Ayan. At isa pa, medyo kan na ito. Hindi mga kailangan ng Viagra ini. Yun lang yun. Kaya talagang nagigigil ito si Aimee na ito, mapasagot ako dahil nga kakaiba. At least magkakaroon siya ng boyfriend na antique. Sige, bilisan mo na. Panukala mo na dyan sa Senado na i-impeach mo na itong si kapatid mo para para lubos-lubos na ang paniniwala namin. Para lubos-lubos mo na rin makuha yung aking matamis na oo. Anyway, mabalik tayo rito sa mga bias media na ito. Pero hindi ko alam kung saan humuhugot ng kapal ng mukha ito mga ito. Yun na lang Alam naman nila kung papaanong babuyin itong si President Duterte sa mga pagpapahayag nila kasi nga sila ang media. Tapos nandoon pa yung lakas ng loob na habulin itong aking ate Hanilet. Ay di tuloy. Tumalilis ang ate Hanilet ko. Maris, huwag ka na mag-attempt. Huwag ka na mag-attempt kasi mapapahiya ka lang. At saka kung ako sa inyo, GMA, palitan nyo. Magpadala kayo ng iba doon na mag-cover, hindi si Maris. Baka mamaya ay makulong yan doon. Hindi dahil doon sa inisnab siya ng ate Hanilet ko, hindi dahil doon. Baka mamaya kasi mapagbintangan yan doon sa Netherlands na lumapa ng bata. Isa laki ng bunganga niyan. Mapapagbintangan yan. Yan ang sinasabi ko. Deserve ninyong bastusin. Deserve ninyo ang ma-disrespect kasi nga hindi talaga kayo karespeto. Okay? Siguro na nagkakaintindihan tayo. At siya nga po pala, yung pong nanalo ng load ay na-receive na po niya.
yung pinadalang GCash kanina ay kahapon, at nag-confirm naman po sa messenger ng Tarek Casimiro na na-receive na raw po niya. Okay, salamat naman po, at at least ay di ngayon samantalahin ninyo yan habang may Facebook pa. Yang 200 na isang buwan yung kanyan, i-text ng i-text o i-chat ng i-chat yung mga boyfriend ninyo dyan o anong jowa ninyo o ano yan, samantalahin nyo na habang may Facebook pa. At dito rin po sa mga hindi pa nag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV, samantalahin nyo na rin po mag-subscribe, dahil pag nawala itong YouTube, ibig sabihin wala na ito. Ngayon wala na, hindi na kayo masasali doon sa gaganda, gugwapo at suswertihin. Alam niyo kung bakit? Kasi wala na kayo susubscribe na Birana Live Studio TV. O di, habang buhay na lang kayo mananatiling pangit. Di ba? Not like pag nakapag-subscribe kayo, kagaya na itong mga subscriber ko, ang gaganda na. Wala nang pangit na mga subscriber ko. Wala na ring bubo. Lahat ng mga subscriber ko ang tatalino na. Kaya ngayon pala samantalahin nyo na ang pag-subscribe habang may YouTube pa. Seryoso po ako dito. Kahit saan kayo magtanong dito sa mga subscriber ko, tanungin nyo sila. Kung hindi totoo na gumanda na, gumawa na, sinuwerte pa sila. Tingnan nyo nga. Lalo mamaya, pagka pinanood nyo doon sa John Birana Vlogs, mamimigay tayo doon bubunot tayo ng 2 tao at mabibigyan natin ng sa 10,000 piso. Ayan. Kaya siniswerte. Yan yung sinasabi ko kaya ko ito dito sa mga bias na mga media na mga malalaki ang bunganga. Mag-subscribe na rin kayo dito habang may YouTube pa, para maging normal yung pagkatao ninyo. Hindi kagaya nitong bias ito. Pag ngiti, labas yung ano yung sabi ko kanina? Yung bagang. Pag tumawa, abay hanggang dito ang biyak. Hanggang dito sa tayo niya. Yung biyak ng bunganga. Kaya sabi ko nga, kayang lunukin ito ang isang buong kalabaw. Kaya ito, pag nagsama-sama, ito mga bias media na ito, maluluwang ang bunganga, at saka yung vlogger na malaki ang ilong, nako po, delikado, sasabog. Kaya sabi ko nga, wala nang paraan. Wala nang kahit nasaan pa kayong dalubhasa pumunta, wala nang paraan na mabago ang buhay nyo. Mabago yung itsura ninyo. Ito ang ino-offer ko sa inyo. Birana Live Studio TV. Pindot ang subscribe, pindot ang like, pindot ang share, pindot ang notification bell. Tapos ang kwento. Pagtulog ninyo, paggising nyo kinabukasan, iba na ang itsura nyo, maganda na. Naka-align na yung mga mukha ninyo, yung mga bunganga ninyo, iaayos na yan. Yung mga ilong nyo, pagkalaki na parang mga troso, babagay na sa mukha ninyo. Kikinis ang mga mukha ninyo. Ayan. Kung yan man ang mga mukha nyo, kung kagaya mukha ni Noli de Castro na binukbok na, inanay pa. Sabi ko sa inyo, wala nang dahil pinag-uusapan na tanggalin ang YouTube at Facebook dito sa Pinas. At ako naman walang problema. Kaya lang, siyempre yung mga kababayan natin na diyan naman umaasa ay yun ang masakit sa kanila. Pero sa akin nga, well, kahit na ngayon na tanggalin, walang problema sa akin. Kaya lang ang pinoproblema ko yung mga hindi pa nakapag-subscribe, yung hindi pa nakapanood dito sa mga sinasabi ko. Yun ang pinanghihinayangan ko. Kasi hanggat hindi kayo nakakapag-subscribe dito, hindi na mababago yung mga mukha ninyo. Ang papangit na ninyo. Wala nang pagkabago. At saka yung mga parang mga troso ang ilong dyan. Nako, subscribe lang ang katapat niya. Anyway, since na mayroon na nanalo, ito magbibigay po tayo ulit ng inyong huhulaan. Kasi ang kwan po natin dito,
ang gagawin po natin dito, hanggat hindi nare-receive nung nanalo yung kanyang GCash, hindi tayo magbibigay kagaya po kahapon, di ba? Hindi tayo nakapagbigay. So, hindi pa na-receive. Yung ngayon na-receive na, di magbibigay ulit tayo ng sasagutan ninyo. Pero mayroon pa po dyan isa na yung dati sinabi ko, hindi na po niya na-claim eh. So, anyway, huwag natin intindihin yun at dahil baka naligaw lang yun nung time na yun, naligaw lang. So, yun. Hayaan na natin. Forfeited na yun. Kumbaga. Ito, ang ano kaya ano bang pahuhulaan natin? Tika. Giisip. Ito pala napaka siguro kahit na bagong panganak, alam ito kung ano ito. Pero sabi ko nga, kahit naman hindi nyo alam, ay malalaman nyo kasi sasabihin ko rin po ang sagot. Ayan. Pero, sige, ganun pa man ay ipapakita ko po kung anong tawag dito sa ganito. Ngayon, basta ang kanon po natin dito ay paunahan po. Kasi nga, kung alangan namang mas mauna yung nasa huli. Paunahan po ng sagot. Ano? Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Ayan, ito, yung sinisindihan po ito. Ayan, ano pong pangalan yan? Ayan. Yan. Di ba? Sinisindihan po ito. Ayan ngayon, kasi baka mamaya yung mga malalabo ang mata, baka hindi alam eh. Sige, sindihan natin. Ayan po. Ano po ang pangalan nito? Ayan. Di ba? So, magbibigay ba tayo dito ng mahirap na nasagot? Mario Joseph, sabi ko nga mamimigay lang tayo dito ng load na dadalhin lang natin sa hula-hulaan para may saya konti. Pero, kapag hindi nyo pa rin alam ang sagot, ito ang sagot. Yan po, sinindihan ko, pinakita ko, pinatay ko lang. Ang sagot po ay sigarilyo. 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 Yan po ang tamang sagot niyan. Kaya yan po, ilagay nyo na po dyan sa comment yung sigarilyo. At yan po yung sagot doon sa pinakita ko. Ayan. Di ba? Saan kayo nakakita na magbibigay ng hulaan na sasagutan dito? At tapos ako rin ang magbibigay ng sagot. Saan kayo nakakita? Tapos mananalo na kayo ng GCash na pang-load na 200. Wala yan dyan sa malaking ilong na vlogger. Saka dito sa mga vlogger na mga bangag, wala yan. Wala yan. Ngayon, kung gusto pa nila ng mas matindi pa, abay pumunta kayo doon sa John Berana Vlogs. Dahil mamayang alas 12, i-upload ko dyan yung raffle draw at abangan nyo yung inyong mga pangalan baka mabunot doon. 2 pong pangalan ang bubunutin natin sa halagang tig sa 10,000 piso. Ayan. At bago po tayo magwakas, ay ayan po at sana po ay nakapasok na po itong si Katie Duterte at nakausap na niyang kayong tatay. At base doon sa pag-monitor natin kahapon ay wala po parang hindi yata pinapasok, pero sana kasi naantay yata yung abogado pa, sana nakausap na at nagkausap na silang mag-ama. Kasi sa totoo lang po, mahal na mahal po ni Kanto President Duterte ito si Katie. Tingnan nyo lang kung nagbawamura yan dyan dati. Nakita nyo ba? Nakapag galit na si President Duterte dati. Lalapitan lang yan Lalapitan lang ni Katie yan. Bubulungan lang na pasagad ka man, uy. Ayun. Ito na.
Wala na, iba na ang temperatura ni President Duterte. Yan yung mahal na anak ni President Duterte. Bagamat lahat naman niya, mahal niya, pero ito, special. Itong kung ito dahil talagang yan ang sinusunod talaga ni President Duterte. Anyway, sana nga po ay nagkita na silang mag-ama at nagkayakapan dahil parang masakit po sa ating kalooban yung nakikita natin na ganyan at hiniwalay bigla na ganun-ganun na lang. Anyway, sana may mapuntahan itong investigasyon ni Amy Marcos at mapauwi na nga itong ating President Duterte. Pero yan po mga nagbabalita, maging ako po ay sa kagustuhan ko rin na malaman ninyo. Yun po bang makakauwi na yung ganon. Baka nga bago mag-birthday siya, ay birthday na nga niya ngayong araw na ito, di ba? Ay makakauwi na. Pero hindi ko na po maintindihan dito kung ano ba talaga. Ang sinasabi po ni Kaufman, yung abogado po niya na foreigner, ay as soon as possible, malamang makakauwi na. Yun ang sinasabi. Ngayon, ang sinasabi mo naman ng UNGAS na spokesperson ng ICC na malalaman pala daw yan after noong hearing ng September 23. Saka pa lang daw malalaman kung mag-grant yung ihahain na petisyon para temporary makalaya siya yung ganun. So, hindi na po natin alam kung anong talagang totoo. Ano man po ang totoo dyan, isa lang po ang sa atin, magdasal lang po tayo, ipanalangin po natin na sana po ay wala naman pong mangyari na masama dito kay President Duterte. Bagkos makabalik pa siya ng buhay at para makapagbigay pa siya ng mga kapaki-pakinabang dito sa bansa natin. At sana nga po, yun po ang mangyari at hindi yung kinakatakutan ni BP Sara na baka magaya kay Ninoy Aquino. Huwag naman po sana. At kung mangyari man po yan, na ano to, mangyaring halimbawa pauwiin nga talaga, bibigyan ng temporary liberty, ay wag pong direct ang flight, either doon po muna sa Hong Kong kasi mahirap po and then sa Hong Kong at doon po natin susunduin si President Duterte kung kinakailangan na mag-hire tayo ng eroplano, ay mag-hire tayo. Pero yung didiretso po rito sa atin dito sa Terminal 3 po. At kung sakali man mabigyan sa ng pangsamantalang paglaya. Hong Kong lang po muna and then gagamit tayo ng charter plane or yung mga private plane. Kanina naman po, mura lang naman po yan. So, yun po. At sunduin natin personal doon sa airport mismo. Para siguradong walang ibang nakasakay doon sa airplane na yan. Kasi dito wala na talagang wala na akong katiwatiwala sa gobyernong ito. Lahat ng mga traidor to. Imaginin mo, yung pagsakay pala niya galing Hong Kong, talagang hanggang doon sa aeroplano, talagang sinundan pala talaga siya doon. Kaya gagawin natin, pagka halimbawa mabigyan siya ng temporary liberty, sunduin natin sa Hong Kong at para masiguro na walang ibang tao na pasahero yung aeroplano. So, nandiyan po, kano po yung mga charter plane na yan, mura lang po yan. Wala pang wala pang 20 basta mga around 10,000 lang yan. Hanggang 15,000, ganun lang po yan. So, yun po. Ganun po ang gagawin natin para masiguradong buhay. Kasi wala na tayong pandito, wala na tayong
tiwala dito sa mga nandito, lalo na yung mga kanyan, mga mukhang panggatong. O tingnan ito si Bangingi na itong Enrile na ito, hindi pa mamatay, sabi ng mga netizen eh. Ba't buhay ka pang hayop ka, na matanda ka? Minumura na siya. Imaginin mo, ha, ang tanda-tanda niya mumura. Ganon. Kung tutuusin niya, napakaraming titulo. O, pero hindi na nga tinitingnan yung mga titulo niyan. Kundi talaga minumura na lang talaga. Ganyan po itong mga ito. Ayan po ang bagay na matanggap ninyo. Kasi talagang kamura-mura kayo. Kasi wala na pong respeto ang tao sa inyo hanggat ganyan ang pag-uugali ninyong mga kawatan kayo. Anyway, nakapagbigay na ba ako? Tama. Yun po. So, paunahan po dun sa sagot ano. Ngayon po ay tawag dito. Sige po, gagawa rin kasi ako ng video para doon sa pre-raffle draw para doon sa John Birana Vlogs. Ayan po at subscribe na po kayo dito sa Birana Live Studio TV dahil ito po yung channel na nakakaganda, nakakagwapo at nakakaswerte. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong Hesus. Sa lalong madaling panahon ay ibigay na sa inyo ang swerte. Yan po. At siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi rito kapag katapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.